Thank you. Thank you po sa question. Actually, my first ever acting, not aside from theater, no, yung acting project on film was comedy. At si Epi Quezon ang nag-convince sa akin na umarte. This was way back, nasaan si Francis from Unitel. And over the years, sa pag-arte, doon pa lang nalaman ko po, to myself lang po, para sa akin, comedy is probably the hardest genre for an actor. But then, over the years, mayroon po akong theory sa akin kung paano atakihin yun, comedy. And gusto ko sana i-share sa inyo, pero ayoko po ma-preempt kasi baka magturo ako about comedy. Eh, lalabas pa lang yung film. Kinakabahan pa rin po ako kung nag-work ba yung theory ko or hindi. And I'm excited to find out, along with everyone, kung ano po, paano po i-receive siya ng mga tao. So far, so good po sa trailer. And can I just add, kaya po kung mabilis nag-guest po dito sa project na to. Nalaman ko, nakita ko yung story, yung plot, gusto ko po, nasabi po sa akin na si Sue Ramirez, makakasama ko, sobrang gusto ko po yun, especially for the character. I could not imagine anyone else. Pero ang napayas po talaga agad ako kasi pagsabi sa akin na si Direk Eric Quezon po yung magdidirect. Ay, di niyo po alam, nabanggit kanina yan, sir, idol niya ako, pero isa po talaga sa favorite actors ko, si Sir Eric Quezon. Bonding ko po ng ako at mother ko nung college, nung nag-aaral pa ako. Nag-argue pa nga kami kung Wednesday or Thursday. Naalala ko Thursday. That was Thursday. Body and soul, number one stand po ako nun. Like, to me, I cannot think of a better, like, basta, favorite ko po yun. And so, nung nalaman ko na si Direk Eric ang makakasama dito, sobrang, nagtatanong po ako lagi sa kanya, tama ba? Okay ba? Di ba? Ang kulit ko nga po. Sobrang kulit yun. Magte-take na lang kami. Direk, di ba dapat parang ganito ang sabi ko sa inyo? Rico, don't overthink. Diba? Tatandaan mo yung side na yan. And he said it also in a very nice way. And he made sure no one was there. He's an actor's director. Because I think he's an actor too. So he knows how to tell you things. Kasi ang dami tanong ni Rico. No. Ang ano kay Rico, he listens, which is isa sa mga dapat ang importanteng characteristic ng isang actor is dapat matuto kang manakikinig ka. And then, although, kasi ako din, as an actor, matanong din ako. Pero yung time na yun, sinabi ko sa kanya, kasi magte-take na kami, and that was a very crucial scene when you were proposing to him, can you give me a baby? Parang gano'n. Sabi na, Rico, don't overthink. Tapos sabi na, okay na. Tapos sila, tama. Tapos yung bitaw niya, tama. Hindi siya nag-overthink. Saka kasi Rico, may impression kami na you're very serious. Parang serious person, medyo uptight, ano ba to, hindi mag-loosen up, parang seryoso ngayon sa press ko, nakasalamin, parang kami na magtatanong kay Rico nito. Parang Kung ano po yung kailangan. So, yun po yung binibigay ko. Pag kailangan maging goofy lang ako and so on tour I'm so strict, but like after a long tour I party with my team and make sure. So ganito na, I took that as we've had so many conversations po with Direk and even with Sue. And we started shooting na, but nung binitawan sa akin ni Direk yun, I think that was the last instruction you gave me. And for the rest of the shoot, nag-gets ko na po. Nag-gets ko na, okay, yun yung gusto mo. Okay, gets ko na. Wala na akong mga tanong masyado after nun, diba? galing. That's ang follow-up lang. Ganun Opo, pero naman po, good fun naman po yung pagka gano'n, I don't take that seriously. I have the best fans in the world. They know how to be silly with me.
A lot of times they even bully me and I let them bully me and katuwaan lang po namin yan. Pero in real life po, nangyayari din po yung mga ganyang proposal. Pabiro din po, but I'm gonna get serious here. Okay na ba? Yes, sure. But I've seen a couple of very good friends of mine who have had many girlfriends, pero yung biggest heartbreak po nila, both 2 or 3 of them, was when they could not be with their kids. Okay. After nilayo sa kanila nung family nung mother, because our laws here are very pro-mother, and maybe for good reason, that's another debate. But it's difficult for a man, if you want to be with your child, to put that in the hands of someone else if you're not married to them. And I take that very seriously. That's why probably wala pa akong anak din. That's one of the reasons I have to make sure yung partner ko and I are very aligned. It's just difficult to be a male in a country with our laws. I've seen those friends of mine, their hearts crushed beyond any romantic heartbreak. Yung po yung biggest heartbreak na nakita ko, natakot po ako doon. So, I want to make sure you're okay when you do it. But you're open to fatherhood and parenting. Parenting and fatherhood, definitely. I think I'm so prepared for it. In many ways, but in some ways, I still have a few things to fix. But I think if the right situation comes along, I think I'll be a great father. Do you wanna